walang linggo na hindi nag-aawa yung nanay at saka tatay ko. Akala nga namin papatay na kami nung titiisin mo ba yung ganitong sitwasyon natin? Nung sinisimulan niya yung Manpower Agency, siya yung manager, yung owner, secretary, siya yung messenger, siya yung collector. Siya po yung inspirasyon ko kung bakit po ako ganito kalakas ngayon. Wag po kayo matakot sumubok na sumubok. Hindi mo naman malalaman kung di mo susubukan yan, di ba? Kung meron mang 1,000 dahilan para ikaw ay sumuko, umanap ka ng 1 dahilan para ikaw ay bumangon. Welcome nga pala mga kasundot sa ating brand new episode dito sa Talk with Papa Sundot, no? At ngayon makakasama natin ay isang babae naman sa ating show, no? This is the first time na meron tayong makakausap na guest dito, no? Na babae naman, no? So, ito ay isang may-ari ng Manpower Agency, no? So, and of course, may sarili rin siyang corporation, no? So, the CEO of IB Corp, no? At itong isang company niya ay ang World Demand Power Services, no? Siya ang Vice President naman dito, no? Hindi na natin papatagalin pa mga kasundot. Ayan, excited na talaga. No? Ang ating first female guest dito sa Talk with Papa Sundot, ladies and gentlemen, Miss Ivy Cortalia. Ayan, kumusta po, Miss Ivy? Thank you. Thank you po, Papa Sundot, sa magandang pag-welcome sa akin dito sa inyong programa. Oo, muntik pa mabulol eh. Ayun, sasapan namin kasi napag-usapan kanina, siguro. Oo, bago mag-start, no, talaga nakapagtsigahan po kami ng matindi ni Ma'am Ivy. At ayun naman, no, Ma'am Ivy, nakakatawa dahil ikaw ang unang guest namin dito. Yes, yun nga, sobrang thankful ako. At pinaunlakan mo kami, no. Maraming salamat din po sa pagpapaunlak dito na makakwentuhan kita dito sa TWPS, no? Actually, sobrang swerte ko nga po at na-experience ko yung ganitong bagay. Lalo na po kami yung pioneer ni Papa Sundot talaga. Kaya, grabe guys, hindi ko ito makakalimutan talaga. Maraming salamat din po at nagtiwala kayo na ipagkatiwala sa amin itong kwentuhan na to, no? At alam mo, napakarami rin po namin ni-interview. Some of them talaga, syempre may kanya-kanya naman tayo pinagkakabisihan sa buhay, no? So, binigay nyo lang po yung oras sa amin na makakwentuhan ka dito. Malaking bagay na po, no? Lalo marami naman tayong mga inspired na mga kasundot natin dyan. Yan, yung mga nanunood sa atin, no? Sa iba't ibang panig ng mundo, mapaumaga man yan o gabi, no? So, maraming salamat din po. Yan, gusto ko rin po talagang patiin yung mga viewers po natin sa Luzon, Visayas, Mindanao, and also international po. Good morning po sa ating lahat. So ayun po, baka nagtataka kayo bakit laging good morning, kasi naniniwala po ako na ang every morning is lagi may bagong pag-asa. Ayun, so tama yun. Kaya po good morning po kahit anong oras ba yan. Kasi, ayun, talaga ni Ma'am Ivy, no? Talagang good morning. Pero yun, Ma'am Ivy, no? May pinanggalingan. Oo, may pinanggalingan, no? Pero Ma'am Ivy, sige, since excited na tayo magkwentuhan talaga, no? Pwede mo ba kaming kwentuhan? Ano ba yung company nyo? Ayan, no? Ayun muna, ano ba yung company nyo talaga? Ayun po, since na-share na po ni Papa Sundot yung ilan sa mga kumpanya po na ating pinapatakbo ngayon, nandiyan po yung ating Manpower Agency, which is yung World po. That's 15 years ongoing na po sa sa industry. And then we have the Ivy Corporation, which we do the import and export of the product internationally, especially in Middle East po. Oo, kung hindi ako nagkakamali, ito yung nabanggit ni Jeko last time. Yes, si Unstoppable Jeko, naalala niyo ba yung kwento na yun? No? So yun yung sinasabi niya na pwede tayong magdala na ng produkto sa ibang bansa, international, no? Yes, tama. So kayo pala po yun, IB, no? Kumbaga, kami po ay nandoon na, nasa posisyon na po kami. At yung mga upcoming po na gusto po maki-affiliate sa amin, maki-join po sa amin, pag-usapan po natin yan. No, po. I think later po, ibibigay po namin yung aming information para po makontak niyo po kami. Pero bago lahat yan, no, pag-usapan muna natin yan, yung yung kumpanya nyo. No? Kumbaga, ano ba talaga yan? Anong natutulong niya? Kailan nagsimula yan? Ito pong ating Ivy Corporation. Unahin na natin siya. Oh, sige. Actually po, ganito po yung story niyan. Way back pandemic. So, nagkaroon po tayo ng maraming challenges din, of course. Nandiyan na yung mga before tayo nag-start ng sariling brand, andyan yung mga dami nating failures, like yung mga nagtayo tayo ng restaurant, ng cryptocurrency, import-export and all. And then nagput up po ako na to ng sariling brand ko, which is si Ivy Skin Essential. Because that time talagang walang-wala ako kahit piso. Pero, so talagang talagang sinimulan naubos. din. Nasimut ako dun sa mga nabanggit ko na negosyo na nag-fail. Pero sabi ko nga, hindi ako pwedeng mag-stop.
So, nakita ko to isang manufacturing company. Ka ng manufacturing tao po ba? While scrolling sa social media, may nakita ko isang manufacturing company which nag-o-offer ng rebranding. Oh. So, sabi ko, eto na. Iba yung takbo ng puso ko noon. Sabi ko, eto na. So, kinausap ko. Hanggang po, to cut a long story short, nag-start ako, nasimulan siya. First, let's say 1 year, ang lakas. Tuloy-tuloy mga distributor ko hanggang po na medyo, medyo nagbabago-bago siguro yung ng tao, ganyan. Pasuko na ako noon. Nagpunta ako ng Baclaran, nagpray ako kay Lord na, Lord, sabi ko, bigyan niya ako ng guidance. Kung para sa akin ba talaga to, itutuloy ko ba to, ilalaban ko ba to. So ito yung brand na binuo mo noon? Ito yung Ivy Skin Essential. Dumating sa point na lumakas naman talaga siya. Yes, oo. Kaso yun nga lang, biglang humina din. Biglang humina. Na parang ititigil ko na siya hanggang po after ko mag-pray sa Baclaran, kinabukasan, may isang anghel na nag-message sa page ng Ivy Skin Essential, which is ang sabi na, do you offer international? So sabi ko, so parang nawalan ka na ng pag-asa pero biglang ito, dumating to. Oo, so yung parang nabuhayan ako ng loob na kahit na hindi ko pa kaya yung mga bulk order international. Sabi ko, yes! Sabi ko, yes talaga. Sabi ko, kahit hindi ko pa siya na-experience. Kasi na-experience ko pala yung mga maliliit na shipping. So sabi ko, lahat naman nito mapag-aaralan ko eh. Kaya sabi ko, lakas loob talaga ako nagsabi ng, yes, kaya ko po maggawa ng international So parang sinugundahan mo agad? Sinigundahan ko. Hanggang po, to cut the long story short, 4 to 5 months, nag-uusap kami, nagkaroon ng transaction. So natuloy? Natuloy. Then they require me to have 30 products. So sabi ko parang hindi ko kaya ng sobrang dami. Kaya po nagkaroon po ako ng mga partners po na company. Nagpapasok din ng mga produkto sa Middle East. Yes po. Of course po, yung mga kasama ko po is yung mga natin, malapit din po sa atin. Mga kaibigan din po natin na talagang gusto rin pumasok po ng Middle East. Na yun nga po, dahil po ako yung nakaposition doon, sabi nila sa akin, Ivy, paano mo nagawa yan? So syempre po ako, sabi ko, ito gagawin natin, ito ganyan. So ayan po, hanggang po nagsasama-sama po kami. Kumbaga parang nabuo na kayo doon. Naging grupo na kami talaga. Nagpapasok na kayo. So yun yes, yung ngayon, yung way na nakapagpasok kayo ng iba't ibang produkto ngayon. So hindi lang yung produkto nyo ngayon, kung hindi, tumutulong na rin kayo magpasok ng produkto sa Middle East with the other companies, no? The good thing po dyan is naka-exclusive contract po kasi ako sa isang company sa Saudi Arabia. Kaya po, nagagawa po natin yung ganito. So, ibig sabihin nun talaga para mas band yung connection kasi nagkaroon ng exclusivity. Nagkaroon ng alam mo yun, parang connection. Dahil sa taong to, nakilala ko ng taong to, yung ganyan-ganyan. Alam mo yun, parang siya lahat. So, after anything else na nangyari during pandemic na, di ba, walang-wala, tapos nagkaroon ng negosyo, tapos bumalik ulit sa baba, no? Ito naman, pinakitaan ka ng bagong vision na naman na hindi lang locally, no? But internationally. And hindi lang para sa sarili mo, hindi para sa ibang tao din. Tama. Ang galing. Kumbaga, para makatulong din tayo. Makatulong din saan. Pero maiba ako, no? Yung nagsisimula kayo, no? Sabi mo, hindi naman ito yung unang kumpanya. No? Sabi nyo nga, meron din kayo agency company. Ano ba yan? Yung negosyo na yan, malaki na talaga. Paano naman nagsimula yung agency company niyo? Nag-start po yung agency na yan sa mother ko. So, single mom siya. So, nag-work siya abroad. Saudi Arabia din. Naging katulong siya doon. So, yung first 2 years na niya, napunta lang sa pambili ng jeep para sa tatay ko pero hindi nga nag-workout. Kasi masyado mabaero, mabisyo, ganyan. So, ikatlong balik niya, yun po yung kinita niya in just 1 jeep. Pinang-put up niya po naman Power Agency. Alam niyo po, siya po yung inspirasyon ko kung bakit po ko ganito kalakas ngayon. So, nakita mo talaga yung pinaka downtrend din ng mama mo, no? Sa simula sa DH no, sa ibang bansa sa Saudi. Alam niyo po, nung sinisimulan niya yung Manpower Agency, siya yung manager, siya yung owner, siya yung secretary, siya yung messenger, siya yung collector. Sa lahat. Siya lahat. Alam mo yung tipo, bumabagyo na. Para lang makapagpasahod sa tao. Bumuto rin niya yan. Nakita mo lahat yun? Nakita ko lahat kung yun. Kung paano ginapang din ni mama mo. At gaano nakatagal yung company niya? Ayun po, thank you Lord na until now 15 years na kami sa industry at tuloy-tuloy po kami. So hanggang ngayon nasa 15 years na yung kumbaga yung pinaghirapan ng mama mo na parang OFW, yung kinita niya doon, nailagay sa tama. Nailagay niya sa tama. Ang galing. At dalawa po kami magkapatid at proud po ako na sabihin sa inyo na napag-aral niya po kami sa magandang paaralan.
Hindi lang basta-bastang paaralan. Universidad talaga. So talagang yun yung resulta nung pinaghirapan niya sa ibang bansa. Tapos dinala ng maayos. Kasi karamihan po ng mga OFW, sa totoo lang, no, minsan hindi nakakaipon. Kasi number one, hindi nila alam kung saan ilalagay yung pera na pinaghirapan. No? Yung kwento dito, no, siya nakapag-put up siya in just 3 years. Yung iba sa atin, sa mga kababayan natin, no, hindi alam ho kung saan ilalagay yung pera na ang tagal-tagal na nila sa ibang bansa. So pag uwi nila dito, syempre, alam mo naman, pag dito sa Pilipinas, Mama Ivy, di ba? Libre mo. Pag umuwi ang isang OFW, gagastusin nila yan para ipangpakain, ipanghanda, pangbakasyon, kung saan, mga pasalubong. No? Pero iba yung usapan pag ang isang OFW nag-isip in just 3 years, nakapag-put up ng business. Kaya I think sobrang tagal na rin ng negosyo nila. Kumbaga, nagko-continue. Kasi mahirap po magtayo ng kumpanya na pag-usapan na natin sa ibang episode kung ano-ano yung mga iba't ibang negosyo. No? At with the other business talaga, minsan di nagtatagal. Tama. Lalo na pag wala kang idea or wala ka pang experience doon sa bagay na yun. No? Imaginein mo OFW, di ba? Maiba po tayo dyan, Papa Sundot. Dahil po na-open nyo na rin yan. Kami po, ng team namin, dahil po nandiyan na tayo sa international, gusto rin po namin tulungan yung mga kababayan natin. Alam nyo yun na syempre pinaghihirapan nila yung pera nila doon, na madala po sa tama na we can create our own business with the basta pag-usapan po natin, kami po ang kakabay sa inyo. So kumbaga, sinasabi mo na sa ibang bansa, kunyari may mga kilala dyan sa Middle East, since pupunta kayo dyan o sa mga bansa, pwede nyo tulungan yung mga OFW doon na makapag-create din ng business nila with this, yung sinasabi nyong importation. Yan. Kung gusto nyo magkaroon ng sarili nyong produkto, pwede po natin silang tulungan dyan. So, ayun po, maiba lang talaga. Para lang po kasi nakita ko rin po yung mindset po nung mother ko. Kaya sabi ko, ang daming Pilipino sa Middle East talaga na nakikita ko na uuwi ng Pilipinas. Walang-wala talaga. Oo, kasi sa inyo nun, di ba pag uwi ni mama mo nun, no, kung hindi siya nagnegosyo, kung hindi siya ganun sa pera, kung hindi na naisip yun, di ba? Wala kami. Doon pa rin po kami sa probinsya ngayon. Nagsasaka siguro so, kami. So talagang ngayon. Galing kayong probinsya yes rin? Po. Talagang from Ormoc, Leyte kami. Sa bukid talaga nag-aararo yung tatay ko, yung nanay ko. Literal na housewife lang. Pero dahil sa sobrang taas po ng pangarap niya para sa amin. Actually, kinukuha kami ng amo niya . Papatirahin kami dun sa sa bahay sa Saudi. Pero mindset ng nanay ko kakaiba. Sabi niya, kung dadalhin ko yung pamilya ko dito, para ko na rin ginawang katulong yung anak ko. Totoo. Kaya sabi niya, hindi. Kahit maganda yung offer niyo sa akin, hindi. Sa Pilipinas ako, magne-negosyo ako. Doon po ako nag-iano sa kanya talaga. Doon din na-open yung mind mo. Mind ko. Kasi kahit sa environment po ako napunta, tinitingnan ko yung mother. Kahit broken family kami, papaero yung tatay ko, sugaro, lahat ng bisyo. Pati gano'n, ginagawa niya. Pero sabi ko, hindi. Nabanggit mo yun, during that time, no, syempre, iba rin yung walang lumaki ng walang tatay. Kumbaga nagkaroon, syempre, pag naman, naghiwalay lang yung magulang, no? Pero, during that time, mga sumunod ng panahon, kayo na lang, no? Ano yung pakiramdam ng nasa ganung panahon kayo, no? Sa akin kasi, sa sitwasyon namin noon, nung magkakasama yung family namin, actually, mas magulo kami. Walang linggo na hindi nag-aawa yung nanay at saka tatay ko. Babae, bisyo. Sabi ko sa nanay ko, Ma, ayaw niya kasi may paghiwalay. Kasi nga, gusto niya buong pamilya namin. Sabi ko sa nanay ko, Ma, aanin natin yung buong pamilya. Kung ganito naman tayo kagulo araw-araw, walang peace of mind. Sabi ko sa kanya. So, laging may away. Away talaga. Hindi uuwi ng bahay yun ng walang away, ng walang gulo. Na tipong pati ako naapektuhan. Tas yung kapatid ko, kasi 13 years yung gap namin. So, baby pa si Travis noon. Sabi ko, parang mas gugustuhin ko na lang na maging broken yung family namin kaysa yung ganito yung kalalakihan namin na na pamilya. Laging magulo. Alam mo po, eto pa, New Year naalala ko, 2012. Sa pasalubong 2012. Nag-New Year kami ng mother ko, ng kapatid ko sa NLEX. Kasi yun yung time na akala namin papatay na kami nung tatay ko. May hawak siyang kutsilyo. Parang inaano niya sa hagdanan. So sabi ko sa mother ko, Ma, titiisin mo pa yung ganito na sitwasyon natin? Sabi ko, sige pa, yung sumama sa akin, ako na lang aalis. Pupunta akong Pampanga. Doon ako sa tita ko. Kasi ganun yung pagmamahal niya pa dun sa papa mo that time. Para lang siguro mabuo yung pamilya namin. Pero nagising siya na, alam mo, para kaming para kaming tanga sa kalsada.
Kung saan kami pumupunta Kasi nun. lumayas na talaga kayo. Umalis kami. So kahit wala kayong direksyon. Oo, punta kami Umalis dito sa kayo. sa kaibigan niya to. Para kaming kawawa, kami tatlo. Ayun. So, yun lang, nakakatuwa naman. After that, guminawa yung buhay namin. Alam mo yun. So pag alis nyo doon, talagang si mama mo na yung gumawa ng paraan. Ang paraan. So nag-OFW agad siya nun? Hindi na. Yun na, nandiyan na yung Manpower Agency. Nandun na. 2012. Nag-start na yun. Nag-start na. Kasi 2009 nag-start yung agency. So, para kasing gusto ng tatay ko nun, parang bumagsak ulit kami. Oh, Parang, talaga? Ganun yung iniisip para ang sa gusto inyo? niyang mangyari, umuwi kami sa probinsya. Siguro dahil ego niya na parang si mother yung nagpapasok ng pera sa bahay. Tapos siya parang ganun siguro sa kanya. So sabi ko, yun nga, anihat din buong pamilya kung ganito naman. Oo, kahit kumbaga masama-sama kayo, sobrang gulo naman. Magulo. So mas pinili nyo na lang yung Kami na lang. Nung naging kami na lang, sobrang luwag. Yung blessing, alam mas mo yun, mas nakahinga kayo. Mas nakahinga kami. Yung agency, tuloy-tuloy, walang Yan talaga yung sumuporta talaga sa So until now, may communication pa naman kayo ni papa mo? Or totally nag-stop na? Meron naman. Naman. Nung aksidente siya, ako yung immediate family na tumulong sa kanya. So tatay mo pa rin kasi talaga? Actually, ayaw ng mother ko yun. Tag-away kami. Huwag mong gagamitin yung sasakyan. Huwag kang pupunta dyan. Alam mo, ginawa ko? Kinonta ko yung pinsan niya. Nagpasundo ako. Sabi ko, ma, kahit anong mangyari, tatay ko pa rin yan. Kasi kung wala yung tatay ko, wala ako dito. Di ba? So yun, nag-away-away noon. Pero sabi ko, hindi, susuportahan ko. Kahit nakikita ko yung bagong babae niya. Oh, ganun kasakit yun, no? Ganun kasakit. Pero, kumbaga parang tatay mo pa rin eh. Wala. Nising ko dudling, walang yun, sa pag-aaral namin. Wala. Kahit pagkain, kahit pambiling asin, wala. Pero sabi ko, tatay ko yan eh. Anong magagawa ko? Oo. Kumbaga, kung magkaano ka ng galit sa puso mo. Yun, totoo diba? Yun. Kumbaga, kahit anong mangyari, baliktarin mo man yung mundo, tatay mo pa rin. Yes. At saka, eto nga, kung magtatanim tayo ng galit, paano, diba? Paano tayo Makamukha sa buhay? Mas maluwag talaga yun. Mas maluwag kung ipapasa Diyos na lang natin lahat ng bagay. At mas yung blessing, mas mag-pour out maluwag talaga sa'yo. Papasok din. No? So ibang rin talaga. No? Kumbaga, hindi rin madali. Bago talaga na-establish din yung totally agency nyo for the last 15 years. No? Mabigat-bigat din yung pinagdaanan talaga. Daming pinagdaanan na, eto pa na mga strong independent woman. Oo, nakikita ko nga sa'yo. Parehas si father ko sa kanya. Siya talaga. Kaya kung gusto ko nga po sana, one of this day, kung makakabalik siya galing UK, dali natin siya dito para ma-meet niyo. Ayun, sobrang proud po ako sa kanya. So, shout out po sa mother ko na ngayon ay nasa United Kingdom. Shout out po. Ayan kay Mama. Mama Rowena. Kay Mama Rowena po. Ayan. Nasa ibang bansa pala siya. Nasa ibang bansa siya. So right now, ikaw na talaga ang nagpapatakbo din ng agency. Wow. Ngayon po kasi yung kapatid ko is 16 pa lang. Ako talaga ngayon yung nag-handle. Ayun, tulungan naman. Kahit nasa abroad siya. Dahil sa kagandahan naman po ng natin ngayon, ng teknolohiya. Yun. Advanced na. Advanced na. Kahit nasa abroad siya, nakakatrabaho din siya. Kasi hindi po madali maghawak ng mga tao. Yes po, lalo totoo yan. Agency na iba-iba utak ng tao. Iba-iba utak ng tao. Ayan po sa pagdinegosyo, no. Isa pa, no, lalo na syempre kami, nag-hire tayo ng mga tao, no. Iba-iba yan eh. May kanya-kanyang ugali, may kanya-kanyang paniniwala. Tama. 'Di ba? So ganun kahirap. Lalo pa to isang agency company ng tao mismo, no? Daan-daan yung taong hawak mo. Iba-ibang. Iba talaga. Ang galing. Pero yun lang po, syempre, dahil ilalabas naman natin yung professional work sa personal na buhay Totoo natin. yan. So, basta kaya mo lang i-handle yung sarili mo, ma-organize mo at ma-manage mo naman yung mga bagay-bagay. Oo. Kumbaga may paraan pa rin naman eh. Ayun. Ayun yung pinaka magandang dyan, tawag dito, parang nangyari. Nakikita mo na. Bata ka pa lang, alam mo na lahat. Oo. Actually, yung pasikot-sikot ngayon, kabisado ko na dahil bata pa lang talaga ako. Nakikita ko na yung kung paano sa payroll, sa lahat. Lahat ng pwedeng doon. Kumbaga, gawin sa negosyo. Naintindihan mo na bata pa lang. Ang galing. And ano pa bang natin? Ngayon sa mga, nagsisimula rin ngayon, no, na magnegosyo. Ano naman po talaga yung pwede nyong sabihin din sa kanila, no? Advice ko lang po sa mga gusto magnegosyo or yung kahit po yung mga nangarap pa lang pero wala pa pong maisip kung anong business yung gusto nilang i-put up.
wag po kayo matakot sumubok ng sumubok. Actually po, parang ako po yan eh. Ang dami ko rin pong mga sinubok na negosyo. Siguro hindi lang 5, hindi lang 10 yung So, subukan ang dami ko. na rin pala. Ano pa ba yung mga negosyo na yan? Yun nga po, nag-start tayo sa network marketing. Nag-networking ka rin? Diyan talaga nanggaling yung skills ko. Dati sobrang mahiyain ako. Di mo ako mapapagsasalita talaga. Pero dahil po sa network marketing na yun, thankful din po ako sa mga naging mentor ko, naging coaches ko noon. Dahil po sa inyo, naging ganito po ako kasi... Ngayon, kahit international, kaya mo na kausapin, no? Kahit ibang lahi pa. Di na ako nahihiya. Dati, pag tingin ko, mayaman to. Matatakot ka na kausapin. Ako. Pero sabi sa akin nung mentor ko noon, ba't ka matatakot? Sabi niya, parehas lang kayo niya ng kinakain. Parehas kayo may 24 hours din sa buhay. Huwag kang matakot. Yun, ka lang, focus ka lang sa gusto mong sabihin sa kanya. Ayan, first time ko nagsalita nun, yung pawis ko ang lamig. Hindi siya painit eh, nasa kotse kami nun eh. Patay sa sasakyan, nag-represent ako. Grabe yung pawis ko nun. Sabi niya, hindi, okay lang, i-overcome mo yan. Yung fear mo, i-overcome mo. So, doon mo talaga na-overcome yung... Oo, hanggang sa nag-public speaking na ako, pinapadala na ako ng kumpanya sa iba't ibang lugar. So, mas matindi na. Oo, dami ng tao. Hindi na yun one-on-one lang. Marami ng tao. Sabi nga sa akin, basta alam mo yung pasikot-sikot, alam mo yung ginagawa mo, kabisado mo yung ginagawa mo. Hindi ka dapat matakot. Hindi ka dapat matakot. Kumbaga, kang sasabihin yung gusto mo mangyari. And I think isa rin yun no? Kaya yung mga negosyo ngayon na pinapasok mo talaga. Yes, dapat aral mo. Kaya po, ito naman po, syempre, yun nga, tulad po ng nabanggit ko kanina, yung mga gusto po mag-business dyan, yung iba at hindi pa naman talaga alam kung anong gagawin. Huwag po kayo matakot sumubok talaga. Kasi po, kumbaga sa pagsubok na to, di mo alam, ito na pala yung pwede no? Sa'yo. Yung career mo. May mga oportunidad na parang ayaw mo kasi hindi mo alam, hindi mo kaya. Yes. Pero what if subukan mo? What if subukan mo? Baka ito na talaga. Oo. Parang ako, ito po, try and try lang naman ako sa business. Basta gusto ko, nasa mindset ko, gusto ko magnegosyo. Gusto ko mag-isang negosyante. Try lang ako ng try. Nag-try ako ng food cart franchising, sarili ko yun. Di naging okay. Sales, import. Nag-import ka din? Import sa China. Okay. Mga Hilton. Ano nangyari dun? Dahil na pandemic din. Nag-switch din ako. Tapos, yun nga, nag-focus ako sa cryptocurrency, which the Axie Infinity. Okay naman una. Totoo yan. Kaso nag-reinvest. Even me, nag-Axie po ako. Sa mga nakaka-relate po, hello sa inyo. Kamusta manager? Manager, pa-scholar naman. Pa-scholar naman, manager, no? So marami rin So, sinubukan mo rin pala yun, no? Grabe. Doon ako naubos. Bakit naubos ka dun? Ano Binuhos nangyari? ko lahat eh. Lahat ng... Binuhos ko. Ano lang naman yun, mga nasa 1 million na. Grabe. Maliit pa yun compare sa iba. Oo naman, pero mabigat pa rin yun mabigat pa rin. 1 million pa rin yung mga kaibigan na... Bata pa ako noon. Let's say nasa 25, 26 lang. So right now, ilang taon ka na po? 29 years old Batang-bata pa rin po. Pagka 30, mukhang 40. Batang-bata pa rin. Ayun. So ayun po, wag lang kayo matakot. Tsaka pag ganyan po na may failure, tuloy lang. Oo, kumbaga, subukan mo talaga. Kasi, yun nga, katulad sabi mo kanina, parang hindi mo naman malalaman kung di mo susubukan yan, di ba? Sinasabi ko nga po, kung meron mang 1,000 dahilan para ikaw ay sumuko, humanap ka ng 1 dahilan para ikaw ay bumangon. Tama yun. Ang ganda nun. Kasi, ano yan kumbaga, whatever na mali na nakikita mo, hanap ka ng isang magandang rason. Bakit ka bumabangon? Anong rason? Bakit mo ginagawa to isang bagay na to? Maganda Pero ma'am, sa'yo, katulad na banggit mo ano yung sabihin natin biggest why, yung deepest why ko. Deepest why mo pala, yan. Ano yung pinaka deepest why mo right now? Yun po gusto ko rin talagang maano yung family ko. Kasi di naman kami galing sa yaman Kasi galing din kami sa hirap. Kumbaga, yung natatamasa namin naman ngayon is okay na, pero dahil po, syempre tao din ako na parang di naman ako nakokontento sa isang bagay. Gusto ko pa po mag-upgrade. Nangangarap pa ako. At syempre, gusto ko rin po makatulong sa mga tao na mga nangangailangan. Sa paraan na kaya mong gawin. So, yan po, laging rason ko. Always my deepest way is makahelp din talaga sa mga tao. Kasi, kumbaga, paano ka makatulong sa nangangailangan kung ikaw mismo totoo yun. Kulang. Napakaganda nung. Kasi minsan, di ba, ang daming gusto nating parang tulungan. Pero tayo mismo, alam natin sa sarili na kulang tayo. No? Hindi mo naman pwedeng ibigay yung meron ka, tapos itutulong mo, tapos ikaw wala na. Totoo. Masasaid ka. Ikaw yung mauubusan. So, kaya ako sabi ko,
i-fulfill ko yung sarili ko para mas marami akong taong Matulungan. Hindi man sa pera, kahit sa knowledge na lang. Ayun, napakaganda nun. Kasi Yun nga, di ba? Kumbaga, tulungan natin sila mangisda. Hindi lang natin sila bibigyan ng isda. Turuan mo kung paano mangisda. Kung paano mangisda. Kasi, bigyan mo ng isda, isang araw, mapapakain mo Wala yan. na. Pero pag tinuruan mo yan kung paano mangisda, kumita ng pera, the rest of their life. History buhay na yun buhay eh. yan. Oo. Kahit iwan mo yan dyan, magugulat kami na nahuling isda na yan. Yes, tama. So, ganun kaganda yun. Yung pag nagbibigay tayo ng knowledge sa ibang tao, hindi lang pera. Okay naman po tumulong talaga. Kumbaga, kung may kakayanan tayo magbigay, lalo nakikita naman natin walang-wala. Pero kung yung isang tao, kaya mong tulungan na hindi lang pera, kumbaga kaya niyang tumayo sa sarili niya. Mas maganda pong may bigay yun. No? Yes. Kahit sa umpisa, hindi niya maintindihan yun. Katulad niyan, meron tayong mga kaibigan, mga kapatid, klase, mga mahal natin sa buhay. No? Ibigay natin yung mga ganung bagay na hindi lang pera. Iba yun eh. Oo, Iba yun pag tumatak na sa puso at saka isip nila na parang, oo nga kung wala si Ivy, kung wala tong grupo na to, kung wala si Papa Sundot, hindi ko ito magawa. Di ako magigising sa ganitong sitwasyon ng buhay. Sa una talaga, mahirap ipaintindi yun. No? Kumbaga parang napakadamot naman yan. Ayaw bigyan, ganito pa. Judgmental sinabihan pa ako na ganito daw, gawin ko. Diba? Pero once na nabuksan talaga nagawa niya yun, babalikan ka nun. Tama. Babalikan ka nun. At magugulat ka na lang din na ganun pala yung impact nun. Kahit parang simpleng bagay lang itinuro ko. Nagawa niya pala yun. Diba? Kaya yun yung purpose din po kung bakit talaga tayo nagdenegosyo. Like sa Manpower Agency, we give people job para, alam mo yun, makaraos sa pang-araw-araw. Sa 15 years na negosyo nyo. Sa 15 years namin, ang dami na namin ng sobrang tao. dami niya, no? Daan-daan. Yung iba nga, nagugulat na lang ako, ikaw si Ma'am Ivy. Kilala ka? Kilala ako at di ko kasi sila kilala. So, minsan, actually, yun minsan nakaka-proud. Minsan nga kung nikwento ko sa kanila, nasa ganitong lugar ako, syempre, sabi ko, alam mo ba, kliyente namin yan. Ang mga gumagawa dyan, tao namin yan. Ang galing, no? Sabi ko, ang sarap din nabibigyan sa pakiramdam. nyo ng trabaho. Nabibigyan nyo rin sila ng magtatrabaho sa negosyo na yun. Oo, ang sarap sa pakiramdam lang na yung tipong may mga natutulungan ka. Ayun. Ang galing. So, ano ba yan? Yung binibigay nyo service sa kanila, dun sa mga tao na yun, no? Bibigyan nyo na lang sila ng tao kung ano man yung kailangan nila. Regarding po dyan, sa mga company po na kailangan po ng tulong namin sa Manpower Agency, sa support po namin, if ever you need mga hiring, ganyan, mga tao, from non-skilled to skilled worker, kaya po namin yan. From driver, production worker, checker, lahat po. We can supply from the benefits, kami na pong bahala, and everything. Wala na po kayo iintindihin. Kontakin nyo na lang kami, Ivy, kailangan ko ng ganitong tao, padalan mo ako. Oo. Kumbaga, isang tawag lang nila sa inyo kung anong kailangan, no? Kung anong kailangan nyo. Ngayon po, kung para po makontak nyo po kami, just check na lang po ang aming Facebook page, Worldly Manpower Services Incorporated, or you can contact me po sa mobile number ko, 0950-725-1091. So, ayun po yung contact nila. No? Ipa-flash din po namin yan sa screen para makontak nyo yung kanilang Manpower Corporation. No? Yes. Pag nangailangan kayo ng tao, yan. Kasi marami tayong kaibigan sa iba't ibang business. No? Na minsan, hirap na hirap talaga maghanap ng ng trabaho, tapos mga tao. Yun eh. Kumbaga minsan, sasakit pa yung ulo mo kung ikaw yung maghahanap ng... Kami na po yung protector nyo sa lahat ng bagay. Ayun. Kumbaga parang insurance na rin kami. Hindi ka na maghahanap ng tao para sa'yo. Kayo nang bahala. Kami nang bahala. Kung may sakit sa ulo yung tao nyo, kami nang bahala. Mas okay yun. Parang gusto ko yun. Diba? Hindi kasi sa ganyan negosyo talaga minsan, tao talaga yung mahirap. Hindi yung negosyo kasi yung mga sales, minsan napipigure out pa natin yan kung paano ayusin yung mga bagay na yan. Pero yung tao din mo pwedeng ayusin yung isip niya. Kakaiba. Kumbaga may mga bagay na kontrolado nga tayo, which is yung tao, hindi natin kontrolado yan eh. Diba? Yan yung mga bagay na talagang unpredictable. Oo. Kumbaga, kung magloloko man yun, di mo masasabi. Yun po yung maganda pag nasa Manpower Agency kayo. For example, may tao kayo na parang hindi na maganda yung performance. Pwede niyo pong sabihin, balik ka sa agency. Oh. So, si agency nang bahala sa inyo. So, kayo na bahala doon? Kami nang bahala. Pero naka-contract yan, of course. Kung paano yung gagawin nyo doon, paano yung usapan nyo. Pero napakaganda po niya na yun sa mga kaibigan namin dyan na may mga negosyo, no? Na gustong, ayaw na sumakit yung ulo po. I think sila yung the best para doon. Mag-agency po tayo na mga trusted na agency din. Kasi may mga agency rin naman, syempre minsan na... sa legalities po, kompleto tayo from the DOLE. So,
nakaano po tayo DO 174 license. Oh. So yun yung license ng ano? Ng DOLE mismo. Oo, para makapagpa-agency ka. Yes. Kung wala ka po niyan, hindi ka pwede mag-operate. Tatawagin kang fly-by-night. Yung mga tao na parang baka namulot lang ng mga tao dyan tapos binigay sa'yo. Mga recruit, di ba maraming ganyan sa Cubao. Yung parang, punta ka sa ganito ganyan, bayaran mo ako ng ganito ganyan. Hindi po kami actually, ganun. may mga ganyan pa minsan. Yung Flyering. Networking pala. Networking pala. Iba pala. So, may hiring doon. Sales. So para, yan, sa mga naghahanap din ng trabaho, I think pwede nyo rin silang kontakin. Di ba kasi, yung mga nagtatrabaho na, ay yung mga gusto magkaroon ng trabaho, di alam saan pupunta, sa inyo, pwede lumapit, no? Kung may skill ka sa pagdadrive, pati ba mga nagluluto? Ano ba mga ano? Mostly po nasa mga manufacturing company kami, gasolinahan, ganyan po. Gumagawa ng Orocan, ng Pero yung mga baka. ganyan ba, may edad ba na hanggang? Yes, may age limit. Depende po yun sa requirements ng company. Okay. So, yung mga qualification naman po, it still depends po sa inyo. So, minsan talaga, yung mga edad na kahit ganito na yung edad, pwede pa rin, no? May edad din naman na kailangan, bata lang din. So, may mga opportunity pa rin para sa kanilang lahat. Depende po talaga sa requirements niyo. So, ayun po. If kailangan niyo po ng, ng support namin, just call us. Kontakin nyo lang po sa kanila. Ano pong pangalan ulit ng inyo? Worldly Manpower Services Incorporated. Ayun, 15 years na po yan. 15 years na po kami sa market. Sigurado na po tayo dyan sa mga taong ano. Yes. Napakaganda rin po ng kwento nyo talaga. No? Kasi, kumbaga, di naman agad, yumaman din agad eh. Sobrang din po ang talaga. Ang bigat din eh. Yun nga po, hindi araw-araw Pasko. Totoo yun. May mga araw din talaga na tagtuyot tayo, ganyan. Pero syempre, dahil negosyo ito at nasa nasa mindset na natin na hindi, bilog eh. Parang, ikot talaga. Ikot talaga. Bilog yung mundo. So, hindi laging nasa taas, hindi din laging nasa baba. So, ayun. Kumbaga tuloy-tuloy may oras lang. na ano naman na yan eh. Kumbaga established na. Established na. Pero syempre may mga, like for example, yung pandemic, di naman natin na-expect yun paano pala yun yung nag-pandemic, di ba? Siyempre, ang daming nawalan ng... Sobrang dami. Pati po kami apektado nung kasi ang Manpower Agency, walang operation, walang pasok eh. So malaki din po yung naging losses namin. Pero of course, kung titingnan natin yung mga naging losses natin, walang mangyayari sa atin. Move forward talaga tayo. Pero dumating ba sa point na parang gusto niya na magsara nun, di na tumuloy? Hindi. Bakit? Anong nagpapatuloy sa inyo nun? Kasi po, dahil sa tagal na experience namin sa Manpower Agency, alam namin po kung kailan okay sa hindi. Tsaka passive income po ang Manpower. So kahit anong mangyari kasi sa ganyang tuloy-tuloy pa rin yung ibang trabaho. Tuloy-tuloy pa rin. After pandemic, 2 years I think. Balik ulit. Parang wala lang din nangyari. Tuloy pa rin. Tuloy pa rin. Kasi yung iba dyan, syempre, like sa manufacturing that time, sigurado sarado talaga. Paano naman yung mga tao nun? Nung nangyari po nung pandemic, nag-support kami food at saka so hindi nyo rin pinabayaan talaga yung mga tao? Hindi rin namin sila pinabayaan. Cash advance. Yun lang po. Kami yung nawalan sa cash advance kasi yung iba, hindi na talaga bumalik ng trabaho. Yung iba, umuwi na ng So binigyan nyo ng cash tapos wala na, probinsya na. Kasi ang balak sana nun is pagka bumalik ng trabaho, doon lang i-deduct. Paano yun? Nalugi kayo sa part na yun? Nalugi kami. Malaki din po yung naging losses ng company noon. Pero yun nga, tulad nga po ng sabi ko kanina, kung titingnan natin yung mga losses, walang mangyayari. Kumbaga hindi ka na makapagtuloy. Isipin mo na lang siguro magsara o di na tumuloy. Yes. Gawin na lang natin, isipin natin solusyon. Kung ano yung pwedeng solusyon sa bagay na yun. Ang ginawa namin, nag-hire ng maraming tao. Hanap kami ng maraming kliyente para supplyan ng tao. Dahil yung panahon na yun, ano yung mga open na trabaho during pandemic, no? Yung pandemic, sarado talaga sa amin. Ang mga open lang nun, essentials eh. Oo. Gasolinahan, open yan noong time na yun. Pero yung mga manufacturing na gumagawa ng mga orokan na upuan. Wala talaga. Bakalan, wala talaga. Yung mga lang talaga, essentials na talaga na yun. Nakakaawa rin yung mga tao ng panahon na yun talaga, no? Marami pong kumita during pandemic. Yes. At marami ding nawalan. Yun ang katotohanan po ng pandemic, no? Totoo. Yung iba parang iniisip sana hindi na lang matapos yung pandemic kasi ang laki nakita ko nila. Yun yung katotohanan. Realidad po yan. Realidad yung sinasabi ko. May mga ganun talaga. Pero may iba talaga na sana matapos na yung pandemic kasi wala na eh. Kunyari, yung mga restaurant, nagsarado talaga nun. Wala talaga silang kinikita nun, no? Yung iba, nasa mall pa. Magkano po ang renta sa mall? Totoo. Napakamahal po ng renta sa mall. Kaya yung iba talaga, after pandemic, wala na. Pandemic nun, naalala ko, nag-iihaw-ihaw ako ng Mang Inasal nun. So sinubukan nyo rin po talaga. Para lang Kasi di ba sa Mang Inasal,
meron silang mga frozen. So lahat din to, nag-try din ako lahat kasi wala nga manpower, tapos yung crypto wala din. Wala yung yung skincare ko pag magsisimula pa lang noon eh. That time, nag-start pa lang. Oo, lahat sinubukan, pero nag-profit ako doon. Pati milk tea yan, doon nag-umusbo yung milk tea na yan eh. Nag-start talaga. Sobrang daming nagtayo po ng milk tea shop, no? Mga coffee shop. Hanggang pati kapitbahay mo, may milk tea na. Sa kapitbahay may milk tea na. Kumbaga, left and right. Saka pababaan na, no? Sa negosyong ganyan pa, isa pa yan, pababaan din. Pababaan na. Kasi maglalaban-laban na sila eh. Ang dulo talaga niyan, pababaan. Price diba ganyan war. naman eh, price war na eh. Kahit naman sa Shopee, Lazada, ganyan din po ang nangyari. Even with the brands, no? Yes. Ganyan din yung mga nangyari. Kasi syempre, mas mura. Talagang tatangkiligin ng tao sa una. Mas pasok sa budget. Mas pasok sa budget. Affordable. Kumbaga, yun yung ano eh. Minsan, hindi na tinitignan kung quality ba. Malalaman na lang nila. Syempre, pag tinikman na. Bakit ganito yung lasa? Teka lang. Parang, syempre, hindi akma dun sa presyo eh. So, ganyan yung nangyari nun during pandemic. Iba-ibang diskarte. Kanya-kanyang diskarte. Sabi ko nga nun, yung mga matatanda na hindi marunong umorder sa online, no, natuto during pandemic talaga. Diba? Kasi, iba tinitingnan nila sa reviews eh. Pero dati nung nag-i-start pa yung Shopee, Lazada na yan, umorder si mother, nakakatawa lang na story. Umorder si mother ng kama. Anak, binilang ko ng kama si Travis. Kami niya, lang, 900. 900 kama? Miniature. It's a prank. Sabi niya, scam talaga yung mga online na yan. Kumbaga parang nasampulan po ng talaga. Budol sa online, no? Hindi siya marunong magbasa ng description eh. May sizing naman dun eh. At tawan-tawa ako sa kanya. Akala ko naman yung di bomba. Hindi pala. Talagang miniature pala. Oo, miniature pala. Sigurado natuto yung mama mo nun. Oo, yun yung mga funny moments lang na mga natin sa buhay. Kumbaga may mga kung saan negosyo na kasi napadpad eh. Until ito na nga, napakaganda kasi ngayon. Nag-focus na tayo. Sabi ko nga, pagka tumigil pa ako dito, back to zero na naman ako, ituloy ko na. Hanggang sa dumating na nga itong international, yung partner ko. Kumbaga out of nowhere din. Out of nowhere. Di ko siya expected talaga actually. Talagang dumating na lang sila sa akin na boom, parang, uy, ito na. Diba? So from agency na ganito, nagtutuloy pa rin. Meron pang ganito na si Ivy Corp. Sa Ivy Corp na ngayon tumutulong no na makapunta naman sa ibang bansa yung mga produkto. Yes. Ang galing. Kumbaga hindi lang ikaw na. And then yun nga po, chika ko na lang din sa kanila. Magkakaroon tayo ng general trading sa sa Dubai. So, malaya po tayo mag-in and out na talaga dun aside from dun sa local partner natin sa Saudi Arabia. So, talaga pinagkatiwala. Yes po. Ang ganda ng opportunity na yun. So, mga nakapanood nito, no, napakagandang oportunidad po nito. Katulad nga ng sabi ko sa usapan namin ni Jeco last time, no. Itong magbubukas na magandang opportunity to sa mga kababayan natin, no, na nakakapanood nito. At dito lang po exclusive din maririnig tong offer na to, no. Pero kung napanood nyo to, napakaswerte nyo, no. Kontakin nyo po yung IB Corp para naman sa importation. No? Yes po. Yan yung pag-usapan po natin yan. Kasi syempre hindi naman totally for everyone. Limited lang din po ito. Totoo yun. Hindi naman pwedeng lahat talaga pumasok doon. Sa amin naman po, hindi po kami yung nag-o-offer ng kung meron na, mag-o-offer pa. Hindi po. We value po kung sino yung nauna. So kung wala pa po sa amin yung produkto ninyo, pwede niyo po kaming kausapin. Oo. Ayan. Basta always keep in mind we have 2 markets po, the low-end and the high-end market. Ano yan? Low-end, high market na yan? Low-end is yung mga mura lang yung presyo. High-end yung mga nasa, alam mo yung mga matataas yung pricing natin, mga 3,000, 5,000, mga ganyan. So, ayun po. Pagka gusto niyo pong ipasok yung product niyo at wala pa po, pag-usapan po natin yan. Tulungan po namin kayo. Ayan. Magtulungan tayo. So, meron kayong Facebook page din sa IB Corp? You can contact na lang po sa number ko sa 0950-725-1091. Ayan, direct na po yun. Direct nyo na po. Contact yun. Ayun. Para sa mga now, limited lang po kasi yung slots, no? So, kung hindi po lahat mapagbibigyan naman, malay nyo naman po sa mga susunod. For next batching na lang po. Malay nyo naman may mga susunod na batch naman po yan. No? Always naman po, every year kasi meron silang tinatawag na target quota. So every year may bagong product. Yes Ang po. galing, no? Pero at least ngayon, may chance na yung mga local Filipino products, no? Yung mga Pinoy products na proud to be talaga tayo. Na kayo dito sa Pilipinas, expand tayo international. Maganda rin yun. Yung mga kilala na dito, no? Pwede rin ipasok doon. Tama. Pakagandang opportunity po, no? Siguro, ma'am,
at least pa isang oras na rin po kami nagkikwento. Alam ko marami pang gustong ikwento si Ma'am Ivy. Na-advance na kami kanina eh. Oo. Actually, nakapag-advance na kami kanina. Pero Ma'am Ivy, salamat po. Thank you so much po, Papa Sundot. Siya ang una naming female na guest talaga. Ayan. Nakakatuwa kasi dati parang kwento-kwentuhan lang kami ng mga kaibigan ko na mangyayari to. Ngayon may mga tao na rin talaga na na iba kami nakakausap. Ang ganda nga po ng programa ninyo kasi po tulad po niya na aware po yung mga tao at natutulungan din po kami na totoong mga negosyante po para din po ma-expand din yun. At makapagtulong po ng motivation sa ating mga kapwa Pilipino na gusto rin po mag-start ng negosyo talaga. Oo, naway marami kayong natutunan sa kwento ni Ma'am Ivy, no, na dating hindi rin naman sobrang ganda ng buhay, ng pamilya, no? Pero mas pinili niya pa rin na maging positive sa lahat ng bagay. At piliin yung magandang bagay sa buhay natin, no? Kasi pwede ka namang na lang nun magmukmuk sa gilid na lang na hindi buo yung pamilya ko, wala nang mangyayari sa buhay ko. Pero 'di ba, pinili ni Ma'am Ivy na mas galingan pa sa buhay. Yes. Ayun yung napakagandang doon, parte ng kwento na to, no? Na talagang ngayon, hindi lang dito nga sa bansa natin, naging international pa tayo. Oo. Ang galing. Po. So maraming salamat po. Thank you so much po and thank you po sa lahat ng nakinig at nanood po ng kwento natin. Yun, totoo. Yun. Mga kasundot, maraming salamat sa panunood sa ating episode for tonight, no? At kung may mga question kayo, no, you can comment below dito sa video natin na to. At you can subscribe, like, syempre sa ating page or mag-follow sa ating page. And of course, sa Spotify, pwede nyo na-stream tong ating podcast na to, no? So maraming salamat mga kasundot. See you in our next podcast and vlog. God bless you.